Nasa labas na sila Grid at Piaro. Sinasabi ni Grid na isang taon na ba mula nang naglaban sila sa Quezon Canyon? Gusto niya yung version niya noon, sisiguraduhin niyang babalik siya. Sasabihin niya ulit, pero ang dapat niyang gamitin ay isang sword, hindi farmer tools. Sinasabi ni Piaro na tapos sasabihin niya din ulit. Ang farmer tools ay isang paraan para lang maabot niya ang kalooban. Una nang umatake si Grid kay Piaro at sinasabi nito na wala na siya sa isip niya Piaro. Gagabayan niya sila sa tamang daan, ginamit ni Grid ang blacksmith's range. Sa isip-isip ni Piaro na nakakalungkot sabihin na ang talent ng Panginoon ko ay hindi maihahambing kay Kraugle o kay Chris. At kahit mahusay na siya, mas mabagal pa rin siya matuto kaysa sa kanila. Kung naging lasing siya dahil sa mga tagumpay na nakuha niya, may pagkakataon din na naging mas mapurol ang kanyang sword. Ang pagpaparamdam sa kanya ng frustrated ay maaaring napakasakit. Ngunit sigurado siyang malalampasan niya ito, tulad ng palagi niyang ginagawa. Ngayong araw, tatalunin niya na ang Panginoon niya. Sinasabi ni Piaro na patutunayan niya ang sarili niya at tutulungan niya ang kanyang Panginoon na lumago. Nag-clash ang mga atake nila at nagulat dito si Piaro. Sa isip-isip ni Piaro na gaano ito kabigat, ibang-iba ito kumpara sa sword mula ng 1 taon. Sa puntong ito, ang bilis ng kanyang paglago ay maihahambing kay Reyes. Patuloy pa din umaatake si Grid kay Piaro at pinagmamasdan lang niya ito, at sa isip-isip nito na hindi siya nagkakamali. Medyo mabigat ito, ang agility niya ay hindi rin maikukumpara sa dati. At sinamahan pa ng kanyang strength at ito ay naging posible para sa kanya na maglabas ng explosive power. Sa palagay niya makakapag-atake siya ng 3 beses kaysa sa ginawa ni Chris na 2 beses lang. Akala niya mas mababa siya kay Chris ng malaking halaga. Pero may pangunahing pagkakaiba. Bagamat mas mabagal ang sword ni Chris pero nagawa niyang pilitin siyang mapagalaw. Kumpara doon, bagamat ang sword ng kanyang Panginoon ay makapangyarihan at mabilis. Isang sword lang ang umiindayog. Hindi pa niya tunay na naiintindihan ang sword. Nag-counter-attack si Piaro pero mabilis lang naman ito na block ng Pavranium. Pero hindi naman nagulat dito si Piaro at sinasabi nito na inaasahan niya na ito sa isang legendary blacksmith. Siyempre, gagamitin niya ang kakulangan ng kakayahan niya gamit ang mga artifact nito. Ngunit sa mga artifact na nagiging matigas pagkatapos ng isa sa kanyang mga pag-atake, hanggang kailan niya magagawang labanan ito, Panginoon ko? Mabilis lang naman nagpakawala si Grid ng magic missile. Hindi naman agad nakapag-react dito si Piaro at nadaplisan ito. Nagulat si Piaro at sinasabi nito na isang artifact na nagsasagawa ng magic attack sa sarili nito. Hindi niya ito inaasahan, sa isip-isip ni Grid na nagpapasalamat siya kay Euphemina sa pagdala niya sa kanya ng Water Clan's King's Tears. Pero nakalulungkot na mayroon lamang 4, tinatanong ni Grid kung ano ang mali Piaro. Tinamaan na naman si Piaro at nakatanggap ito ng isang critical. Ang epekto ng Grid's Greatsword ay na-activated, ang ikalimang na pag-atake ay magiging critical hit. Nakatanggap si Piaro ng 22,900 na pinsala. Sa isip-isip ni Grid na kahit normal lang ang damit niya, mas mataas ang defense niya kaysa kay Elphinstone. Siya ay parang may higit sa 300,000 na health, masyadong malaki din siguro ang difference ng level. Pagkatapos maging legendary farmer, lubos na tumaas ang stats ni Piaro. At sa pamamagitan ng training, medyo nag-level up din siya. Mas mataas na ng 38 levels ngayon si Piaro kumpara noong unang sila nagkita ni Grid. Nasa level 405 na siya ngayon, higit pa dyan, ang Satisfy ay laging prioritized ang attack ng may mataas na level. Ang level ni Grid ay 301, kaya walang paraan na magkaroon siya ng tamang pag-atake. Sinasabi ni Piaro na Panginoon ko, ipinagmamalaki niya siya. Parang pinagpatuloy niya ang pag-training ng husto, kahit tapos na ang laban sa doppelganger. Sa kabila ng kawalan niya sa talent, lumago siya ng sobra. Para ipakita ang kanyang respeto, gagawin niya rin ang kanyang best, Panginoon ko. Umabot na ang loyalty ni Piaro, ang lubos na katapatan ni Piaro sa kanyang Panginoon ay nagpapataas ng kanyang motibasyon. Ang kanyang nakatagong potensyal ay na-unlock, lahat ng stats ni Piaro ay tumaas ng 10%. Sumisigaw at sinasabi ni Grid na bakit biglaan, bakit ngayon pa? Dapat siyang lumakas pagkatapos ng laban, sinasabi ni Piaro na ang paggawa lamang ng sapat ay magiging kawalang galang sa kanya. Ginamit ni Piaro ang free farming first style, Soang. Nagtataka at sa isip-isip ni Grid na nagre-react ang Pavranium.
Hindi ito simpleng sowang, nagkalat ang mga binhi. Sinasabi ni Grid na hindi ito mga binhi, mga bomba sila. Hindi niya mablock lahat, sa kabila ng May 27 na Pavranium siya. May nakalusot na isang binhi kay Grid at tinamaan ito sa kanyang ulo. Nakatanggap si Grid ng 9,320 pinsala, napapamura at sinasabi ni Grid na halos 10,000 na pinsala ang isang binhi. Nagtataka at sa isip-isip ni Grid na ano ba ang ginagawa ng magsasaka na ito sa bukid. Gumamit si Piaro ng free farming second style, rapid growth. Mabilis na tumubo ang mga binhi na nilagay ni Piaro at gulat na gulat si Grid at tinatanong nito kung ano ito. Sinasabi ni Piaro na ito ay isang himala na ang isang legendary farmer lamang ang makakagawa. Ito ay kahanga-hanga, gumamit si Grid ng pag-moss sword dance link. Sinasabi ni Grid na balak niya bang makilala sa ganitong paraan? Paano ito maihahambing sa nagagawa ng isang sword saint? Hindi mahalaga kung gaano karami ang mga ito, sa harap ng isang sword, sila ay walang kwentang bagay, isa lang silang damo. Gumamit si Grid ng pag-moss sword dance, at kill, sinasabi ni Piaro na ang strength ng kanyang kasanayan ay hindi maikukumpara sa noon. Gagawin niya ang lahat para madepensahan yan. Gumamit si Piaro ng free farming sixth style. Failing, nag-clash ang mga atake nila at hindi makapaniwala si Grid na matatalo ang kanyang teknik sa isang bagay na kasanayan sa pagsasaka. Pero hindi lang yun, ginagamit niya ang rare rank farming equipment na ginawa niya ng ilang buwan ang nakakaraan. Tulad ng inaasahan, ang legend ay isang legend. Ito ay kahanga-hanga. Hindi, anong iniisip niya? Hindi niya siya kikilalanin. Sinasabi ni Grid na Pavranium, atakihin siya mula sa lahat ng angles. Sinasabi ni Piaro na parehong atake lang ito sa ginawa niya. Kahit unang beses siya nakatanggap ng pinsala, hindi sapat ang ganitong klase ng basic magic para ilagay siya sa panganib. Gumamit si Piaro ng free farming, natural state, natural state. Lahat ng ipinanganak mula sa kalikasan ay nagbibigay sa iyo ng lakas. Lahat ng iyong stats ay tumaas ng husto. Hindi makapaniwala at sa isip-isip ni Grid na katulad ba ito ng spell drain ni Bram? Iniisip niyang pataasin ang kanyang magic resistance. Pero umatake pa din si Grid at ginamit niya ang Pavranium at nagpakawala ito ng magic missile. At tinamaan si Piaro at napasukan ng dugo, hindi makapaniwala si Piaro at sa isip-isip nito na sobrang pinsala ang natanggap niya sa kabila ng na-activate niya ang natural state. At hindi niya alam ang mga nangyayari, kahit si Earl Asher magic fail sa paghahambing. At kung paano umaharap ang mga artifact na yon ng higit na pinsala kaysa sa isa sa mga top 10 magicians. Tumatawa at sinasabi ni Grid na patuloy na tumataas ang kanyang resistance. Hindi niya ito mabablock, kahit anong gawin niya. Magic Missile, Fortified Level 1. 2 beses mong haharapin ang iyong kasalukuyang magic power bilang pinsala. Huwag pansinin ang magic resistance ng kalaban, cost ng mana, 400. Oras ng pagcast, 1 segundo, cooldown, 5 segundo. Sa isip-isip ni Piaro na hindi niya akalain na magagawa niya ang ganitong kalawak na pag-atake. Ang kanyang Panginoon ay tiyak na isang taong kahanga-hanga. Sinasabi ni Piaro na may bago siyang itinuro sa kanya. Gagamitin niya ito bilang pataba para sa kanyang mga iniisip. Biglang atras si Grid at nakaramdam na ito ng panganib at inutos niya sa kanyang Pavranium na maghanda. Sa isip-isip ni Grid na ang lalaking na yan ay hindi tinatamaan kahit isang missile. Pagkatapos ay activating ang natural state, ang bilis niya ay naging nakakatakot. Kahit gamitin niya ang lahat ng possible effects, 16,000 lang ang magic power niya. Kaya hindi niya pwedeng gamitin ang magic missiles. Higit pa dyan, kailangan niya din gamitin ang sarili niyang skills. Ang pagkakaiba sa pagitan ng kanilang na mga kasanayan sa buff ay napakalaking. Hindi may kukumpara ng mga buffs niya. Gumagamit siya ng Blacksmith's Rage. Ngunit ito ay tumatagal lamang ng 35 segundo. Lahat ba ng mga legend may ganitong crazy buff skills? Sobra lang ang pagkakaiba, hindi ito ang panahon para humanga. Kung ganito ang mga bagay, kailangan niya na tanggapin ang pinili niya. Wala siyang mahanap na mga opening, sobrang gan ang kanyang sandata, kaya ang bilis ng pag-atake ay napakabilis at sobrang irregular ang tila po ng atake niya. Nahihirapan siya sa pagsunod dito, wala siyang panahon para gumamit ng sword dance. O kahit man lang mapa-atras siya, ang kanyang paggalaw. Hindi niya ito kayang masabayan, kailangan niyang pagsamahin ng mga item o gumawa ng isang bagay upang lumikha ng isang pagkakataon. Pero sobrang bilis niya, hindi siya makareact ng mabilis.
Kung marami lang sana siyang kamay, may biglang naisip si Greed at huminto ito. Nagtataka at sa isip-isip ni Piaro kung bakit siya huminto. Malalim ang iniisip ni Greed at sa isip-isip nito na kaya niya gawin ito ng tama. Sinasabi ni Piaro na Panginoon ko, kung nawala na siya ng gana makipaglaban, dito na ba nila tatapusin ito? Sumisigaw at sinasabi ni Greed na hindi, time first, tumigil siya. Nagtataka at sa isip-isip ni Piaro na hindi niya inamin ang kanyang pagkawala at sa halip biglang hiniling niya na tumigil siya out of the blue. As expected, sobrang unpredictable siya. Tinatanong ni Piaro kung ano ang nangyayari. Sinasabi ni Greed na maglaban ulit sila bukas, medyo naging careless siya ngayon. Sa isip-isip ni Piaro na ang mga mata niya ay puno ng pagtitiwala. May na-realize ba siya? Saka bilang tagasunod niya, tungkulin niyang maghintay. Wala sa kanila ang nakakaalam nito, ngunit pareho silang umuunlad. Sinasabi ni Piaro na hindi mahirap maghintay, pero hindi niya ba nakakalimutan kung ano ang nakataya, di ba? Ang resulta ay hindi magiging magkaiba sa isang araw lang. Ang una ay isang taong sumuko sa pagiging legend na gusto niyang maging at sa halip ay pinili niyang ipanganak muli bilang isang bagong legend. Sinasabi ni Greed na obviously, kung matatalo ulit siya bukas, igagalang niya ang desisyon niya. Ang pangalawa ay isang walang karanasan na kahalili ng isang legend. Sinasabi ni Greed na kung matatalo siya, igagalang niya ang pinili niya. Ito ay nagmarka ng turning point para sa kasalukuyang legend. Sa kalaunan ay maaabutan nila at malalampasan ang mga legend ng nakaraang henerasyon, bawat isa sa kanilang sariling paraan. Sa isip-isip ni Greed na sa kabila ng lahat ng efforts niya, 10% lamang ng health niya ang nabawasan niya. Tiyak na nasa 400 ang level ni Piaro, pagtagumpayan ng isang pagkakaiba ng 100 mga level ay imposible. Hindi ito papayagan ng level compensation system, ang kanyang stats at mga kakayahan ay nasa ibang level. Logically, nasa 0% ang chance niya na manalo kay Piaro. Ang tanging paraan upang madagdagan ang kanyang mga chance ay sa pamamagitan ng mga item. Lahat lumalaban gamit ang lahat ng meron sila, kaya sure siya na hindi siya magrereklamo. Una, dapat niyang palakasin ang Grid's Greatsword at saka transform ang Pavranium. Sa paggamit ng skill item Disassemble, ay extract niya ang Water Clan's King's Tears mula sa Golden Blade. At tunawin ang mga ito, sinasabi ng batang blacksmith na nagtataka siya kung ano ang ginagawa ng duke. Parang siya mismo ang gumagawa ng mold, ngunit kung isinasaalang-alang ang kanilang mga level, imposibleng itanong kung ano ang sinusubukan niyang gawin. Sa isip-isip ni Greed na sisiguraduhin niyang hindi niya may iwasang mangarap na maging Sword Saint muli, Piaro. Dahil yung taong kaharap niya ay magiging hindi kapanipaniwalang tao. 12 Vampire City, marami na silang napuntahan na mga cities na walang tigil. Hindi ba sila magsisimula pumunta sa ibang lungsod? Sinasabi ni Jishuka na wala silang choice. Si Greed ay nagbabala sa kanila na huwag tumigil, natutulog sa isa sa mga lungsod ang vampire countess na si Marie Rose. Sinasabi ni Vantner na hindi lang yun, pero parang overpower na siya. Malamang mamatay daw sila kahit sabay nila ito labanan kaya sinabihan niya sila na mag-hunt sa ligtas na lugar. Huwag na silang pumunta doon, sinasabi ni Zednos na dito niya naisip na naging medyo malakas na sila. Pero kung sinabi ni Mr. Greed yan, malaki talaga ang mundo. Sinasabi ni Huroy na halos naka 10,000 vampire na sila ngayon, pero hindi pa rin sila nakakakuha ng isang elixir. Sinasabi ni Rigas na sa sandaling makumpleto ang unang boss raid, ang difficult ay bumababa pati ang mga drop rate. Sinasabi ni Faker na nakakuha pa rin sila ng 11 low-rank vampire rings. Nalampasan pa ni Yura ang level 210 sa loob lang ng isang linggo. Kaya bilang isang lugar ng paghunting, ito ay walang kasing ganda. Tinatanong ni Pixord kung bakit wala dito si Greed. May 25 days na lang bago matapos ang experience buff. Sinasabi ni Jishuka na balita niya papasok siya mga 2 araw. Parang may importante siyang gagawin, narinig niya ito mula kay Tobin. May sinabi siya tungkol sa paghamon sa limitasyon ng overgeared. Kinabukasan sa Raiden, sinasabi ng isang lalaki na nakakamangha talaga si Mr. Piaro. Hindi niya talaga maisip na marami siyang magagawa na siya lang mag-isa. Sinasabi ng isang farmer na parang mas concentrated siya ngayon. Sa isip-isip ni Chris na kapag lalo niya siya tinitignan mas lalo gusto niya na sumali siya sa kanila. Isa siyang talento na maihahambing kay Pedro, na near reconstruct matapos matapakan ng isang golem.
Paano niya nagawang kumbinsihin ang naturang NPC na maging subordinate niya? Naiinggit siya dito, tinatanong ni Chris kung aalis na ba siya. Kailangan niya pang makipag-sparring sa kanya, sinasabi ni Piaro na may mahalaga siyang gagawin. Mag-sparring na lang sila para bukas, sa isip-isip ni Piaro na ang kanyang Panginoon ay mas mahusay kaysa sa inaakala niya. Pero malaki pa rin ang pagitan nila, nagpapakita rin siya ng kanyang sikretong sandata. Tatalunin niya ang Panginoon niya nang hindi man lang masasaktan. Sinasabi ni Chris na pinagpaliban niya ang pagsasaka. Nagtataka siya kung ano ang nangyayari, mukhang interesting yan. Lahat sila ay sundan siya, tignan natin siya sa malayo. Sinundan nila si Piaro at nakita nila sila Grid at Piaro. Tinatanong ni Pinky kung ano ang nangyayari, may conflict ba sa pagitan nila? Hindi niya akalain na si Grid ay kayang manalo, sinasabi ni Aceles na tuluyan na silang natalo kay Piaro. Dapat alam ni Grid ang kanyang lugar, sigurado siyang matatalo siya ng 10 segundo. Sinasabi ni Grid na nagsuot na naman siya ng farmer's attire. Ganito ba niya ipakita ang kanyang loyalty sa kanya? Sinasabi ni Piaro na kapag ginagawa niya ang trabaho niya bilang commander, nagsusuot siya ng tamang kasuutan. Pero sa ngayon, kaharap niya ang Panginoon bilang magsasaka. Ang nais ng kanyang Panginoon ay ang kanyang lakas. Mas nakakapag-ehersisyo siya bilang isang magsasaka kaysa bilang isang swordsman. Sana matanggap niya yan at respetuhin ang kanyang pinili. Sinasabi ni Grid na nagbubuga pa siya ng kalokohan. +8 Grid's Great Sword. Sa isip-isip ni Grid na bagamat nabigo siyang gumawa ng Grid's Great Sword +9, naghanda siya hanggang kaya niya. Sinasabi ni Grid na dapat niyang bigyan layunin ang pagiging isang sword saint. Maghanda, dahil mag-iiba ang araw na ito, sa isip-isip ni Piaro na naging mas matalas ang kanyang sword. Ngunit dapat malaman ng kanyang Panginoon na ang distansya sa pagitan nila ay masyadong malawak para ito ay makagawa ng pagkakaiba. Ang pagbabawas ng kayabangan ng kanyang Panginoon ay isa ring bagay na ginagawa niya. Ipapakita niya rin sa Panginoon niya ang kanyang buong lakas. Sinasabi ni Grid na siya ay walang awa, tanggapin niya ito. Kung ayaw niyang mamatay, iwasan niya ito. Ginamit ni Grid ang pagma-sword dance at transcend. Transcend, doble ang iyong attack power habang ang iyong basic attacks ay naging ranged attacks. Duration, 30 seconds, pinakawalan na ni Grid ang transcend. Sa isip-isip ni Piaro na hindi tulad kahapon, gumagamit na siya ng sword dances simula ng laban na ito. Isang matalinong choice, ang tanging paraan upang mabawasan ang gap nila ay ang paggamit ng kanyang mga legendary skills. Sinasabi ni Grid na isang atake ng 50 beses sa loob lamang ng 30 segundo. Paano niya magagawang mablock ang lahat ng ito gamit lamang ang isang farmer tools? Tumaas na ba ang agility niya? Parang iniisip niya talagang lumaban ng maayos. Sa isip-isip ni Grid na si Piaro ang kanyang subordinate, kaya napakasarap makita siyang lumago. Pero kaya lang hindi niya hahayaang mabulok ang isang tulad niya bilang magsasaka. Hinihiling niya na sana ay makinig siya sa kanya, nagtataka at sinasabi ni Mr. Killer na lumalaban siya gamit ang mga long-range attack. Paano niya tinutulak si Piaro ng sobra? Masyado siyang malakas. Sinasabi ni Pinky na hindi pa rin ginagamit ni Piaro ang teknik na ginamit niya para matalo sila. Ginamit ni Piaro ang free farming first style, Soang. Ginamit ni Grid ang freely move para mabilis na makapunta si Grid kay Piaro at para maiwasan ang mga pag-atake nito. Freely move, bukod sa mga target na kasanayan, maiiwasan mo ang lahat ng pag-atake hanggang malapitan mo ang iyong wanted target na itinalaga sa loob ng 200 meter radius. Oras ng cooldown, 1 oras, nagulat naman si Piaro sa ginawa ni Grid. Mayabang na sinasabi ni Grid na masyadong maaga para magulat siya. Naghanda din siya ng footwork, ginamit ni Grid ang pagma sword dance, at Pinnacle. Pinnacle Level 3. Ibigay ang 740% ng iyong pisikal na lakas sa pag-atake sa isang target. Hindi pinapansin ng kasanayang ito ang 62% ng depensa ng target, sinasabi ni Zircon na ang lakas, parang hindi niya maisip na makakayanan niya ang kritikal na pinsala, hindi yan kayang gawin kahit ni Mr. Chris, sinasabi ni Chris na hindi, tingnan niya ng mabuti, dahil sa level priority, hindi siya makakapagbigay ng maraming pinsala, na block ni Piaro ang pag-atake ni Grid. Sa isip-isip ni Grid na pinatalbog niya, sinasabi ni Piaro na yun ay isang perpektong nakatarget na pag-atake. Sa isip-isip ni Grid na ang level correction na ito. To think na Pinnacle lang ang kakayanin ng ganitong maliit na halaga ng pinsala.
Sinasabi ni Grid na ano ang gagawin niya. Umatake na si Piaro at tinamaan si Grid sa kanyang tagiliran at nakatanggap ng 24,900 na pinsala. Napasukan ng dugo si Grid at sinasabi nito na napakarami ng pinsala ang ginawa niya sa kabila ng katotohanang suot niya ang kanyang pinakamahusay na armor. Sinasabi ni Piaro na kahit kulang pa siya, mas maganda ang pinapakita niya ngayon kaysa kahapon. Nagulat siya sa pinapakita niya, Panginoon ko, tuwang-tuwa at sinasabi ni Pinky na magaling. Talunin niya din si Grid, sinasabi ni Aceles na iparamdam niya din ang pinaramdam niya sa kanila na sakit. Sa isip-isip ni Grid na kailangan niyang gumawa ng pagkakataon para mag-counter-attack. Kaya ba ito, umatake na si Piaro at naglabas si Grid ng Divine Shields para mablock ito. Hindi makapaniwala si Piaro at sinasabi nito na hindi na dapat siya nakapag-react. Saan nagmula ang shields na yan? Nagtataka at sa isip-isip ni Piaro na hindi niya hawak ang shields. Gulat na gulat at hindi makapaniwala si Chris at sinasabi nito na ano? Ano yan? Ano ba ang ginawa niya? Grid, may dumating at sinasabi nito na ang lakas ng loob nila na mag-spy sa Panginoon ko. Sinasabi ni Aceles na ano? NPC ba ito? Dahil nababalot sila ng dumi, lahat ng klase ng mga lalaki ay nagsusumikap na makipaglaban sa kanila. Sinasabi ni Mr. Killer na nanunood lang sila, lumayo siya sa kanila. Umatake si Asmaphel at ginamit niya ang Red Sword. Nagtataka at sinasabi ni Chris na ano, hindi niya akalain na mahahanap niya ang weak points nila sa isang kisap mata. Sinasabi ni Zircon na kahit wala silang suot na armor, ang ganitong pinsala ay sobra na para sa kanila. Sinasabi ni Asmaphel na siya ay isang overgeared second night captain. Hindi siya sigurado kung sino sila, pero magbabayad sila sa ginawa nilang pag-spy sa kanyang Panginoon. Nakaramdam ng takot si Chris at sa isip-isip nito na ang ganitong sophisticated technique. Higit siya sa isang monster, dapat nilang iwasan ang pakikipaglaban sa kanya. Sinasabi ni Chris na nakatanggap sila ng isang misyon mula kay Mr. Piaro at nag-aalaga sa mga bukid. Naging interesado lang sila dahil nakarinig sila ng mga ingay. Humihingi sila ng paumanhin at aalis na din sila agad. Sa isip-isip ni Asmaphel na bagamat kinokontrol niya ang kanyang lakas, naisip niya na iilan ang mamamatay. Parang kailangan niya pa mag-train, sa isip-isip ni Chris na wala na mas mahalaga sa kanila, mas mahalaga ang pagpapanatili ng experience points sa sandaling ito. Pero hindi niya talaga maisip na kaya ni Grid na gumawa ng ganyan. Isang unpredictable na tao talaga siya, tumatawa at sinasabi ni Grid na ang kanyang pagkagulat ay nakikita sa kanyang mukha at ito ay sulit na tingnan. Well, I guess first time niya makikita ang ganito, sa isip-isip ni Piaro na hindi niya maisip na itatapon niya ang sandata niya sa gitna ng labanan. The previous night, sinasabi ni Grid na nabigo na naman siya. Ito ay nakakainis, hindi mahalaga kung ilang beses niya ito subukan. Pero pareho pa ring ang resulta, tumaas ng 2,600 kamakailan ang kanyang dexterity, hindi niya akalain na hindi magiging madali ito para sa kanya. Hindi niya ito masusolusyonan dito. Sinasabi ni Grid na lalabas lang siya sandali. Huwag silang magpapapasok ng kahit sino sa real world. Sinasabi ni Grid na na-realize niya na ang problema. Hindi niya kaya ito sa isang modelo para makalikha ng gusto niya. Kailangan niyang unawain ang structure. Naiinis at sinasabi ni Grid na flexor tendons, extensor tendons. Bakit ang dami ng mahirap na salita? Masakit na ang kanyang utak. Pero dapat niyang ma-memorize hanggat maaari, kahit mapuna ng epekto ng creation ang ilang kulang na bahagi, para magawa niya ang gusto niya. This time, kailangan niya talaga ng knowledge na patigil si Irene dahil sa ginagawa ni Grid na ingay. Sumisigaw at sinasabi ni Grid na malapit na mawala sa ulo niya. Malilimutan niya na, Irene, may 50 days pa, di ba? Dapat mag-ingat siya sa paglalakad, sorry dahil napaka-busy niya. Nararamdaman ng bata sa loob ng tiyan ni Irene ang matapat na pagmamahal sa mag-asawa. Lahat ng stats ng baby ay tumaas ng isa, sinasabi ni Grid na dapat siyang gumagawa bago mawala ang impormasyon sa ulo niya. Ginamit ni Grid ang item creation, hindi siya sigurado kung gumagana ito, pero isang bagay na maaaring likhain ng blacksmith. Kaya I'm sure na ito ay posible, isipin ng bawat pangungusap na na-memorize niya na walang maiiwan. Sa paggawa lang nito, I'm sure the rest ay kahit paano may resolved. Sinasabi ng batang blacksmith na simula nang dumating siya dito, nag-focus na talaga siya. Nagtataka siya kung ano ang sinusubukan niya. Sinasabi ng isang blacksmith na walang paraan para malaman yan.
Kunin nila ang mold na ginamit ng Duke noon para mapag-aralang nila. Tulad ng inaasahan, hindi ito ang blade ng isang sword o isang spear. Nagtataka siya kung anong ginagawa niya. Gulat na gulat si Piaro sa nakikita niya. At sa isip-isip ni Asmathel kung ano yan, nakikita nating parang lumulutang ang mga greatsword ni Greed at sinasabi nito na ito ang tinatawag niyang extremely overgeared. Say hello sa kanyang bagong imbento, ang God Hand.